Base dito sa mga nangyayari ngayon sa PBA, posible raw na magkaharap sa semifinals itong San Miguel Beermen at ang TNT Tropang 5G. Ibig sabihin, pwedeng maging si Benny Boatwright at si Bol Bol ang magkakaharap. Mukha kasing ayon dito sa mga standings ang pwedeng mangyari dyan. Kung itong San Miguel ay babagsak sa number 7, makakaharap nila Rain or Shine. So kung matalo ng San Miguel ang Rain or Shine dyan, posible naman na makaharap nila sa semifinals ang TNT Tropa. Kung inyong maaalala, natambakan ng TNT ang San Miguel nung elimination round ng 26 points. Pero ang import pa ng San Miguel noon ay si Marcus Lee. So iba na ngayon ang import ng SMB, si Boatwright, at baka bigyan nila ng mas magandang laban itong TNT Tropa. Isa yan dito sa mga konsiderasyon na lumalabas dahil nabuo na po yung cast dito sa Final Four nung talunin kahapon ng Meralco ang Terra Firma at nanalo ang Rain or Shine sa Titan Ultra. So ngayon yung placing na lang ang pinag-uusapan. Mukhang lumalaki tsansa nga na makikita ang San Miguel at TNT sa semis. Maraming magsasabi na mas maganda sana kung sa finals magharap ang dalawa. Pero sa ngayon mukhang ang kanilang magiging paghaharap ay sa semis. Sabi ng iba parang championship na yan, pero syempre masyado pang maaga at marami pa tayong nakikita dito na ibang mga teams na po pwedeng magkaharap. Kaya nga magiging very interesting itong nasabing laban ng dalawang panig at yan ang dahilan kung bakit ito ngayon yung pinag-uusapan ng mga fans. Bukod dito sa paghaharap ni Boatwright at nitong si Bol Bol, magiging contention din dito pag-uusapan yung mga local players katulad nila CJ Perez, si Jordan Heading, Calvin Oftana, at of course si Junmar. Kaya magiging very exciting to. Kung magharap sa semis yan, parang sa championship na rin ang dating. Ang isa pang balita ngayon ayon dito kay Snow, meron daw posibleng trade na mangyari sa pagitan ng TNT at Titan Ultra. Gusto raw makuha ng TNT si Joshua Monson at willing silang i-offer na kapalit si Ray ng Batak at itong si Simon Enciso. Iyon nga lang, kung sakasakali mukhang ayaw daw ng Titan Ultra at mukhang mas gusto raw nila na makuhang kapalit si Jordan Heading. Understandable naman yon na itong si Ray ng Batak ay matetrade. Medyo matagal na yung napapabalita. Ever since napansin nga natin na bumaba na yung minuto nito dito sa Rain or Shine Elastopaint sa TNT Tropang 5G. So baka mapunta na nga to sa Titan Ultra. Ever since nung dumating si Heading, parang medyo nabawasan na yung dependence nila kay Nabatak. Plus of course nandyan na rin si Jason Castro. Kaya nga ngayon, gusto na raw to i-trade ng TNT. Pero hindi pa natin matiyak dahil nga mukhang hindi raw gusto ng Titan Ultra si Nabatak at si Enciso at gusto nila si Jordan Heading talaga kapalit. Medyo matigas daw yung posisyon ng Titan Ultra pero willing sila mag-renegotiate kung merong ibang i-offer na player itong TNT Tropa. So ang tanong ngayon, matuloy nga kaya ang ganitong usapan? Ang maliwanag dito, ito yung sinasabi natin, no? Kahit na nagfo-focus dito sa playoffs itong TNT kontra dito sa kung sino man yung makakalaban nila sa Commissioner's Cup. Nagpaplano pa rin sila para doon sa future. Kaya nga yung pagkuha dito kay Monson ay hindi na nakapagtataka dahil actually matagal-tagal na itong napapabalita rin. At itong Titan Ultra, wala namang magugulat kung sakaling i-trade nga nila si Monson dahil naging very disappointing yung kanilang laro dito sa conference na ito. Kaya nga yung pag-trade na to, maraming nag-aabang talaga dyan na baka ito talaga ay pwede nang mangyari at magiging very exciting to para dito sa PBA kung ito nga ay matutuloy na talaga at papayagan ng mangyari. Buo na po ang cast nitong Final Four at hindi na nakasama ang Magnolia Hotshots. Kahit talunin pa ng Magnolia ang Meralco, hindi na sila makakapasok dito sa Final Four dahil kahit manalo Magnolia, 7 wins lang ang aabutin nila. Ay itong Meralco naka 8 wins na. So parang placing na lang yung paglalabanan nitong Meralco, nitong Magnolia at pati na yung laban ng TNT at Barangay Ginebra at pati na rin yung sa Phoenix at San Miguel. So sa ngayon, ang pag-uusapan dito, kung ikaw ang Magnolia, mas gugustuhin mo rin syempre na manalo ka dahil hindi mo natin masasabi kung saan siya mapupunta pagdating sa placing. Mas mabuti na yung mas mataas yung placing mo dahil mahirap na baka makarap mo sa playoffs ay yung number 1 seed na NLEX o kaya naman baka naman itong Barangay Ginebra. So iyan yung magiging sitwasyon ngayon. Para sa San Miguel Beermen,
Kaya nung nabanggit natin, hindi na nila haharapin itong TNT or Hinebra dahil dito sa pagkapanalo ng Meralco at ng Rain or Shine. Pero kung ikaw Magnolia, kahit naman sino makaharap mo dyan, ay dapat ready na yung kanilang team. At syempre alam ko na dahil doon sa panalo nila kontra sa TNT, no doubt yun ang biggest win nila this conference. Diyan ang nagpapakita talaga na maganda ang nilalaro nitong Rain or Shine at nitong Magnolia at pwede pa sila na maging isang major at legitimate title contender. Kaya nga itong Rain or Shine, itong Magnolia sa ilalim ni Coach L.A. Tenorio, sa tingin ko hindi yan worried kahit sino makaharap nila sa pagdating sa ganyang klaseng sitwasyon. Dahil magiging maganda pa rin naman yung kanilang lineup. Kaya good news pa rin ito para dito sa Magnolia Hotshots kung sakasakali nga na sila magkaroon ng major movement dito sa kanilang roster. Kaya sa tingin ko talaga maganda to dito sa sitwasyon nitong si Coach L.A. Tenorio pati na rin nitong Hotshots. Ito namang Barangay Hinebra ngayon, sure na yan dito sa top 4 dun sa twice to beat. Ang tinitignan na lang natin kung sino pa yung pwede nilang makaharap. Doon sa mga bottom teams na walang twice to beat katulad ng Phoenix, Magnolia, San Miguel at TNT, yan na lang siguro makapag-decide kung saan sila mapupunta. Wala nang twice to beat advantage ang TNT. So ngayon, titignan na lang natin kung sila ba ang makakaharap ng Barangay Hinebra. Base kasi dito sa mga computation, mukhang ang makakaharap ng Hinebra sa playoffs either ang TNT or Magnolia. Magiging mabigat yan kahit sino sa makakaharap na, syempre. At siguradong matutuwa ang PBA nito. Dahil kung makakaharap ng Hinebra sa playoffs itong TNT, patok sa takilya yan. Dahil syempre, Brownlee versus Bol. And of course, kung Magnolia naman yung makaharap nila, Manila Clasico. Kaya ito yung maganda talaga para sa PBA kung sakasakali. At sasabihin ng iba siguro na favor ng Barangay Hinebra dyan dahil meron silang twice to beat advantage. Pero syempre iba pa rin yung merong Bol yung TNT at itong Magnolia, ang laki ng formo ng kanilang import na si Chapman. Kaya hindi natin masasabi na madali ito para sa Barangay Hinebra. Kaya nga kinakailangan talaga na maging maganda yung laro ng Gene Kings at wag lang mag-rely lamang kay Justin Brownlee pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon. At wala naman tayong duda na magagawa to ng paraan ni Coach Tim Cone para mapaganda yung kanilang gagawing laro. At sa ngayon, itong Barangay Hinebra naman, sa tingin ko, magiging okay na rin yung kanilang magiging performance kung sakasakali. Dahil gumaganda yung paggamit ni Coach Tim Cone sa iba niyang mga bataan. Particular na dito kay Ralph Koo na lately ang ganda talaga nung kanilang ginagamit na yung kanyang 3-point shooting, yung passing at iba pa. Sabi nga nila high IQ player ito. Binabati natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Katsakino Dokusin, Monde Guzman, si Dexter Domer, si Enju, Jonel Alagon, RG Bueno at ang iba pa.